magkaroon ako ng variety from seeds nila. At sayang lang din, yung iba talaga nadamok. Ayan, ganito rin po ba yung kulay ng Hawaiian tea plant nyo po na galing? Hello mga plantito, plantita. Good morning! Good dito sa inyong lahat. At ngayong August 27, dito po sa amin sa Bicol ay mauran-uran, naglulumlong, tapos minsan po nag-uuran. Ayan, umuulan po. Hindi po maganda yung weather. Pero ayan, kailangan ko po munang magluto para bago man po ako mag-start ng trabaho. At kung tumigil na po yung pag-aambon ay nakakain na po tayo. Sobra lang ding napakinabangan ko na itong ampariya, itong ligaw na ampalaya na tumubo po dito sa may halaman ko. Ayan, yan po yung aking lulutuin ngayong umaga bago mag-umpisa po ng trabaho. Pero syempre, bago pa ako mag-umpisa at bago pa ako magpatuloy naman sa susunod ko po na sa susunod na content na nais ko pong i-share sa inyo at kung ano man yung magiging trabaho ko ngayong araw na ito ay welcome pa po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ Nagrampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita at syempre kukuha po tayo ng kalamansing pang-asim po dito sa ating lulutuin. Time to eat na po bago mag-start ng work sa garden. Ayan, siram-siram ka sa kuyang panira. Alang sira. Ang apod po kani sa Bicol kaya kang tuyo ay alang sira. At saka ining masira mo na sardinas na may dahon kang ampariya. B-boy man na, makakana kita. Makot daw ang ampariya. Ano bang malalaw? Kapag nagawa ko talaga. Oo, kasi kung nagagawin may mga sahok. Kailangan yan ang pariya. Tama pang compliment. Ito na ba? Okay. Pwede, kailangan sila. Ano? Tama sa namin ang kanya. Dito po pala mga plantita. Di ba po? Ginawan ko to ng content. Sabi ko po, gusto ko munang i-enjoy yung tipo po ba ng nasa bukid ka, yung pag dumadaan ka ay hahawiin mo pa yung ay kape po pala tayo. Yung hahawiin natin yung daanan natin para makadaan tayo kasi nga doon sa mga malaki at matataas ng mga klase ng damo sa daanan. Yun yung parang gustong gusto ko lang ma-feel yung vibe na ganun. Kasi syempre po ako ay lumaki sa ganun, sa bukid. Ngayon po, itong mga anak ko, pinaalis po nila sa akin kasi mababasa daw sila pag dumadaan. Umuulan na daw. May point naman, pero mayroon naman pong ibang daanan. Doon sa may inalisan ng kubo, bilong-bilo po doon dumaan. Ang laki ng space doon. Wala naman doon halaman na matataas. Ay nako, hindi ko lang love tong dalawa kong anak na binatay. Hindi ko to ikakat. Ikakat ko naman siya pero hindi talaga dapat madalian. Dapat i-enjoy ko muna pero wala. Ayan, kaya kinat ko muna. Natigil lang ako. Hindi ko pa siya na ayos dahil sa umulan. Sige na po ang ulan-ulan. At ayan nga po, nandito po sa ibaba. Hindi ko pa siya naaalis. Ayan na po, oh. Kaya wala na akong hahawiin pagdadaan. Wala na. Wala nang hahawiin. Pero yun, lumawag naman po. Hindi ka na mababasa. Yun naman yung advantage nito. Yung hindi na po mababasa. Kasi nga, lumuwag na. Ayan, pinutulan ko rin tong ibang mga plants. Mostly pala dito, napansin ko lang, ay mga green. Mga green lang yung mga plants tulad nitong Aralia plants. Pero ito po, binibili ito. Mayroon nito dito sa amin sa Bicol na nagbibenta nito. Minsan sako-sako yung binibili sa kanya. Dinadala daw po sa Maynila at ginagamit sa pag-arrange po sa mga flowers. Siguro sa flower shop, ganun. Basta yun po. Kaya yan, maluwag na. Ayan na, maluwag na po. Ayan. Ano po kasi, makulimlim yung kalangitan. Kaya hindi ganun ka, yung
Ayan, nagkumukulog pa nga po eh. Hindi ganun ka-bright yung colors ng mga dahon ng mga plants dito sa video. Pero ayan, ang inalis ko lang naman po dito sa part dito sa ibaba. Kasi ito na lang kasi talaga yung natitira din na ganito kapal yung plants. Doon sa iba, ayan, na-adjust ko na. Kagabi, hinanap ko yung mga pictures sa Google ba yun? Google Photos. Ayan. In-screenshot ko. Ang sobrang laki na po pala ng pinagbago ng garden ko since po nung nag-start ako. Tapos umakyat ako doon sa taas ng rambutan. Doon sa isang rambutan, doon sa may white stone. Halos wala na po pala kayo makitang lupa dito sa ibaba. Sa kapal din po ng plant sa ibabaw. Grabe, dati. Ipopost ko na lang to sa aking page. Yung doon sa may kruto, nung nagtinatanim ko yun, napakaluwag pa, napakababa pa. Pero ngayon halos hindi na po makita yung ilalim sa kapal din ng mga plants. Ayan, tapos ilapag ko po muna tong kape ko dito. Malinis naman. Wala naman dyan dumi. Ayan mga plantita. Kaka-vlog ko lang nito. Siguro baka mga 2 weeks ago. Nung pinakita ko po sa vlog ay napakaputla. Sobrang putla po ng mga bromeliads na ito. Pero tingnan nyo po, unti-unti na naman pong nagiging beautiful ang kanilang dahon. Perfect naman po pala yung naging desisyon at perfect din yung kanilang location ngayon dito. Kasi po, morning sunlight lang po talaga yung kanilang nakukuha. Ayan. Bandang mga 12 or 1 pababa na, papunta na ng hapon. Hindi na sila naiinitan dito, kaya hindi po sila nasunog. Kung sakali pong maghapon ang init dito, sunog po itong dahon kasi from sa shaded area na maputla sila, tapos bigla natin silang idadirect sa sunlight whole day, talaga pong wala, damage yung dahon nila. Pero ayan, umuulan talaga. Ayan, lumalabas-labas na yung mga kulay-kulay po nila. Ay, uran talaga. Ayan po, oh. Nagre-recover na po. Wala po, uran. Ayan po, ulan na talaga. Ang hirap ng mag-asikaso sa garden. Magwalis, magdamo, magtanim, mag-alis-alis ng mga plants, mag-alis-alis ng mga tuyong dahon. Wala na. Ilang araw na pong ganito. Ang hirap ng tumiming. And ang lakas pa naman ng ulan. At ang dilim po ng kalangitan. Ayan po, oh. Ang sad ng panahon. Pag ganito pong umuulan, ang lungkot ko. Ang lungkot ko dahil gusto ko talaga yan na dyan sa labas. Nagkukuti-kuti sa garden. Nag-iikot-ikot sa garden. Ayan. Ay, sad. Okay naman, kailangan naman sila ng plants, pero ilang araw nang umuulan, sobra na ang kanilang dilig. Sobra na yung dilig sa kanila. Ayan, rain, go away. At eto nga po, natapos ko na po itong matriman ulit. Kumbaga, pangalawang ayos ko dito. At sabi ng anak ko, wow ma, okay na pagdadaan. Ayan, ma-press ko naman ma. Sabi ko okay, masaya na kayo, nasunod yung gusto nyo. Pero ayan, dahil tapos na nga po ito, at natrim ko yung ibang plants dito sa gilid. Kumbaga may pinuto lang akong part, ayan. Pero yung pinakabak niya ay mataas pa din. Kaya ganyan yung naging pormahan ng plants po dito. Ganyan po. Pero ngayon po, ang gagawin naman po natin, dahil maiksi lamang ang video na ito, ay yung iba ko pong mga halaman na nadagdag dito sa aking garden, na mula sa mga seeds na tumubo, yun po yung ating aayusin at palalakihin po ulit, kasi sayang din po nung new variety po na yun. Yun po, dahil natapos ko na pong, kumbaga, nagpangalawang ayos ako. Nung una, hindi ko siya masyado trinim yung mga
gumaganon-ganon ng mga dahon, yung nagdudugtungan na yung mga dahon kasi gusto ko nga yung may mga pawi-hawi, pero dahil sa request ng mga anak ko, okay naman siya nung naalis. Both okay, yung hindi na trim at yung na trim, parehas naman okay, parehas ko po yun appreciated. Pero dahil okay na yon, na natapos na yon, meron pa akong mga tumubo dito, mga crouton from seeds, at nanghihinayang po akong hindi ito asikasuhin kasi marami na nga po akong nadamo na nakakasabay po doon sa damo pag dumadamo ako ng mga tumutubo po na crouton na galing po sa buto nito. At yun po yung ating asikasuhin naman kasi dagdag variety po yun, itong mga crouton po na ito na tumutubo. Mayroon pa ditong ilan-ilan na natitira at yun po yung ating aayusin ngayon. At eto nga pong tumubo po dito na crouton. From seed ito. Ayan. Nakita nyo lang po, plain lang na green na medyo pahaba yung dahon. Hindi ko lang po alam kung kaninong crouton ito galing kasi nandito po siya tumubo dito sa may daanan. Which is dito po maraming crouton po dyan. At doon ay maraming crouton. Kaya hindi ko po alam kung kanino tong variety. Itong panibagong tumubo dito, at ito po yung ating tatanim ngayon kasi sayang naman. At dito po ay mayroon pa rin maliit, siguro po galing to sa Deliciosa kasi ayan po yung Deliciosa, kaya possible na galing po to sa kanya, kaya ayan, itanim ko din po ng proper. Ito rin po ay duda ko sa Deliciosa po ito kasi nung hindi pa po ako nagbago ng ayos dito at nag-alis ng mga halaman po dito sa may bahagi na may mga banda, ay marami po dyan malalaking puno at talagang matured na po na puno ng Deliciosa. Kaya possible po na galing to sa kanya. Marami pa po akong nadamo ng mga inaisama ko pong madamo yung mga tumutubo po na crouton na galing po sa buto nito. Sayang din po nito, at ayan, ano po natin to, palakihin po natin ito. Siguro ang magiging ID nito dahil galing na ito sa buto ng crouton na dito sa akin ay Joy Crouton. Joy Crouton. Pero syempre po, kapangalan ko na to kasi ako na yung sa akin na galing sa mga tanim ko dito yung buto nito na tumubo po. Ito pa po yung isa, kaya kung napapansin nyo po every time na nag-vlog ako ay hindi ko po to inaalis at nakikita nyo may tumubo dyan. Ayan, ay ilayo-layo ko po. Tingnan nyo naman po, hindi ko talaga yan dyan po sinadyang itanim. Matagal na to, siguro po mga February, March. Itong na ito, variety ng crouton. Ito naman po siguro diyan po sila galing. Hindi ko lang alam dito sa mga nakalagay ditong nakatanim ditong crouton kung kanino po ito. Pero ayan po, pahaba naman yung dahon na medyo nagiging curl sa dulo. Ayan, itanim po din natin yan kasi panibagong variety din po ito ng crouton, kumbaga dagdag variety po ito. Tapos na nga po tayo dito sa crouton, dito sa mga tumubo from seeds. Alam ko po ay hindi kayo masyado dito familiar, at ang familiar po tayo, kahit ako ay yung nakakapagpatubo po ng crouton from seeds. Pero itong variety po na to ng halaman na susunod ko po ipapakita sa inyo ay parang very rare mangyari. Na yung Hawaiian tea plant ko po dito, yung mga nakaraan pa pong buwan, marami ako nakita ditong akala ko damo. Sabi ko mga tumubo, pero Hawaiian tea plant po siya. Kaya yung iba nga po na isama kong maidamo nung mag-alis ako ako ng mga damo dito sa may fragrass. Kasi diba po, bago ko pa naman iayos ang aking garden, yung papunta po dyan sa may gate, marami pong matataas at makakapal po at matured na po talagang Hawaiian tea plant. Pati po dyan, sa part po na yan, nung hindi pa po naalis dyan yung puno ng rambutan, marami po din doon, nakatanim doon sa paikot sa kanya ng mga matured na pong Hawaiian tea plant. At duda ko, doon po galing yung yung buto. Kasi dyan din, sa may part po na yan, dyan, mayroon din po yung mga Hawaiian tea plant dating matataas. Ang swerte ko lang po kasi nakapagpa-matured po ako ng mga Hawaiian tea plant dito sa aking garden, at nagkataon pina-experience sa akin ni Hawaiian tea plant bago ko sila inalis na magkaroon ako ng variety from seeds nila. At sayang lang din yung iba talaga na damo ko. Kasi na-curious ako, binunot-bunot ko po, sabi ko,
Talaga, from seeds. Kasi alam naman po natin na parang hindi. Ang alam ko kasi yung croton from seeds, oo. Kasi lagi ako nakakakita niyan. Pero ayun nga po, nadadamo ko siya kasi tumutubo po kasi siya kasama ng mga damo. So, pag gumanon ako sa damo, sabay na siya. Pero ngayon, ayan, mayroon po tayong bubunutin. At ito po ay hindi ito from ugat ha. Hindi po ito, kunwari yung ugat po ng Hawaiian tea plant at doon tumubo. Hindi po. Makikita nyo po yung bubunutin po natin para malaman nyo po na ito po ay from seeds. At meron na po akong naitanim nito. Aywan ko po ba't sa lagi akong nagbablog, hindi ko man lang na-present sa inyo itong Hawaiian tea plant na ito na from seeds niya na mataas na po talaga. At gusto ko na nga po siyang ikat at itanim ulit. At maganda yung dahon niya. Unique din. Ayan, tinitingnan ko kasi sa likod. At yun yung gusto kong i-present din sa inyo kasi bahagi din po ito ng pagiging kong plantita, mga halaman na nakakapagpatubo po ako ng mga halaman mula sa buto na kung saan po ay bihirang mangyari na makapagpatubo po tayo ng halaman makapagpatubo po tayo ng halaman galing sa buto ng halaman na ito. At yun po yung ipapakita ko po sa inyo. At eto na nga po, ipapakita ko na sa inyo mga plantita. Ayan. Ayan, kung makikita nyo po, ayan. Ayan po, oh. Ayan po yung ano niya, from seeds. Ayan po, oh. Ayan, kung mapapansin nyo po ay hindi naman siya nakakapit sa ugat na malaking ugat na pwedeng doon tumubo. Ayan yung ano niya, nakikita ba? Ang hirap mag-demo. Ayan po. Ayan. At ayan yung aking Hawaiian tea plant from seeds at mayroon pa po tayong kukunin. Ito pa po mga plantita. Ayan din po, oh. Ayan, itanim po natin sila. Kumbaga very rare po ito kasi bihira po yung nakakapagpatubo po ng Hawaiian tea plant from seeds. At ayan naman po, oh, ito pa. Taren! Ang liit. Ay, nasaan na ba yun? Ayan, ang liit niya lang muna. Ayan, palakihin po natin. Tapos ayan, kita pa ba ito? Ayan, ito pa. Noon po, marami nito dito. Inalis ko lang kasi sabi ko, parang damo. At saka, hindi na siya parang makalat. Taren! Ayan. Ayan po. Hindi ko po talaga inalis muna yan. May tinira ako ng konti para maipakita ko po sa inyo na possible po palang mangyari makapagpatubo po ng Hawaiian tea plant galing sa mga buto nito. Pero dapat po yung Hawaiian tea plant ay matured na. Ito po yung tinutukoy ko pong isa na malaki na po. Ito po mga plantita. Itinanim ko po talaga ito. Nakita ko kasi tumubo po yan dyan. Kasi nung time, marami po dyan matured na Hawaiian tea plant. Diyan ko po yan nakita. At ang ginawa ko po, itinabi ko lang siya dito. Ayan. Itinabi ko lang po siya dyan. At ito yung katawan niya. Kita ba? Ayan yung katawan niya. Ayan po, yung katawan ng Hawaiian tea plant. At ito yung kanyang dahon. Ganyan po. Dito sa edge niya ay mayroon dark pink. Ayan. At maroon yung kanyang tangkay. Ayan. At yung talbos. Yung talbos ganyan po, oh. Ayan po, oh. Kaya new variety po ito sa akin. Sino kaya sa mga viewers ko din na plantito at plantita na naka-experience din ng makapagpatubo ng Hawaiian tea plant from sa seeds nito? Ayan, ganito rin po ba yung kulay ng Hawaiian tea plant nyo po na galing sa buto na tumubo po? Ayan. Ayan yung pattern. Meron kasi ampariya dito. Kaya ayan yung pattern ng dahon.
Ayan. At ang likod, ganyan yung likod. Ayan po. Kailangan ko lang po itong ikat dyan para maitanim ko naman po ng panibago para makapagpadami po tayo niyan. Ayan po yung buto ng crouton and then, buto. Ayan po yung mga variety na bago na tumubo po mula sa buto ng crouton at buto po ng Hawaiian tea plant. At iayos ko na po ngayon, itanim ko na po ng mag-antay na lang po tayong lumaki ito. I-shoutout ko po pala muna ito ng madalian bago po ako magtanim po nito ng mga halaman na ito. Ayan, shoutout po and hello and thank you so much Ma'am Tisbelo. Ayan, salamat pong marami sa lahat po ng suporta mula sa simula hanggang ngayon. At may bago akong, siguro bago itong viewers, ngayon ko lang nakita ang comment niya sa comment section. Ayan, hello din kay Ma'am Lilith Haduka. Ayan, hello Ma'am Lilith. Thank you rin po sa inyong panonood. Kukuha po muna tayo ng ipa po ng palay. Ito po ay mahigit 1 taon na kaya maganda na po. Oh. Ito po yung pagtataniman natin. Ang pagtataniman ko po pala mga plantita ay ito ay lupa, yung natural na lupa. Ayan. Tapos may kasamang coco cubes na talagang matagal na kaya mga pabulok na din. At saka itong mahigit 1 taon na pong ipa ng palay. Ayan po yung pagtataniman po natin ng mga bagong seedlings po. Ito po pala mga plantita yung nauna ko na pong napatubo po na Hawaiian tea plant po na galing sa buto ay ayan, kinat ko ng 3. Ayan, 1, 2. Ayan, bubunutin ko po ulit. Ito yung kumbaga pinakaubod. Ayan, pinakamalambot na bahagi, pinakatapkat, pero yun talaga pong sobrang lambot na po. Ayan. At tingnan po natin kung yung ganito po bang klase ng cutting ng Hawaiian tea plant ay kaya pa pong mapatubo ulit, mapagamot po natin, mapa-stable po ba. Ayan po. Ito na po yung natanim ko pong bago. Bali ito pong 3 ay from cutting doon sa nauna ko pong pinatubo. At ito po ito po kasi 2 ito. Pinagsama ko na itong 2, bali 1, 2, 4 na pat din. Talagang maliliit pa sila at napakita ko na talagang binunot ko sila doon sa napagtubuan nila. At ito yung pinakamaliit na crouton from seeds. At ayan sila. Ito yung pinakamalaki. Ayan, sa wakas, na itanim ko din po itong malaki. Nawala din po yung dyan, nakalagay siya dyan. Ayan, eto po, tapos ko nang maitanim. At salamat po sa pagsama niyo ulit mga plantita dito sa episode na to. At sa lahat ng aking subscriber na nadadagdag din po, salamat po and welcome po sa aking munting channel. Sa lahat po ng mga subscriber, sa mga nagko-comment, nagla-like, sa nag-share at sa laging nanonood syempre. Thank you so much po sa inyong lahat. At eto po yung ating bagong variety dito sa aking garden at hoping na mapa-stable ko sila tulad din ng iba dito at maging malago din at maganda. Ayan po. Thank you po sa inyong lahat and God bless you all po.